Actually, nung Sunday school, nadaanan ko ang Sir Bernie, pero buti na lang dinaanan namin. So, hindi ko masyadong legal. Pero ngayon, susubukan po natin puntahan ng Psalm 19, isa sa mga popular chapters pagdating sa salita ng Diyos. May naglarawan po ng Psalm 19 ay maaaring miniature of Psalm 119. Diba? Alam natin, that's the longest chapter in the Bible. Pero ito po ay saturated ng katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. In fact, habang ina-observan ko po ito, kung na-notice nyo, the first 6 verses of Psalm 19 speaks about the declaration of God through creation. Ang pagpapayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglikha. Diba? Araw-araw daw nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Kaya walang pwedeng magsabing walang Diyos. And then, pagpasok po natin simula 7 to 12, actually 7 to 11, at when natin sali ang 12, ay ang pagpapahayag ng Diyos, God's declaration through His Word. So, dito po natin makikita God is a revealing God. Palagi siyang nagpapahayag. It is a matter of us asking for God's guidance para makita natin ang kanyang mga pinapakita ng pagbubukas ng Diyos sa ating mga mata, ng ating mga puso, para maging aware tayo sa declaration ng Panginoon over us. Now, pagpasok po natin sa Psalm 19 verses 7 to 11, immediately, ipinapahayag sa atin ang katangian o ang tawag sa salita ng Diyos. Ano nga bang pagkaalam natin sa salita ng Diyos? Well, we know it's the Bible. We know it is from God Himself, God breathed. Pero ano nga bang pagpapakilala sa atin patungkol sa salita ng Diyos? First of all, dinideclare sa verse number 7, the law of the Lord. Okay? The law of the Lord, ang kautusan ng Panginoon. Nangangalagan, ang mga ibinigay sa ating panuntunan o kautusan ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin. How do you view commands? Both from the Bible, commands of your parents. Anong pagtanaw natin? Ito ba ay parang yung merong nagsabi, bakit daw binasag ni Moses yung 10 Commandments yung tablets? May nagsabi, sabi niya kasi nag-iisa si Moses. Sabi niya, ano ba naman yan? Puro utos naman ang utos. Kaya nag-iisa. Ganun ba tayo? Pagdating sa kautusan, umaangal ba tayo? Pagdating sa mga batas, gusto ba natin palaging sumusuway? Although that's man's nature, sapagkat tayo po ay pinanganak bilang disobedient children, pero mapapansin po natin na isa sa mga pagbabagong ipagkakaloob ng Panginoon sa atin, magiging mataas ang pagtingin natin at pagpapahalaga sa mga kautusan ng Panginoon. Bagamat meron tayong inclination na lumabag, pero ang isang totoong tinuturuan ng Panginoon, gusto niya ang salita ng Panginoon, ang mga kautusan ng Panginoon. Diba? Sabi nga sa scriptures, the commandments of God are not grievous. Hindi siya mabigat. Hindi siya masakit para sa isang totoong kumikilala sa kataasan ng Diyos. So, it's an acknowledgement of who God is in our lives. Sino ba siya? Gaano ba siya kataas? Siya ba yung may karapatan para sa buhay natin? O tayo ba ang dapat masunod? So, that's the whole point. Kaya natin kinikilala ang kautusan ng Panginoon dahil sa pagkilala natin mismo sa Diyos. Now, the word law means direction or instruction. So, doon agad makikita natin, binibigay ito ng Diyos bilang gabay. Kaya po tayong matakot sa kautusan. Kung gusto natin makabuti, tamang sumunod sa kautusan. Di ba? Habang sila po ay nagbiyahe ng malayo, hindi po alam ang kanilang mga dinaanan. Pero I'm sure the driver was aware of signs sa road. Di ba? Hindi mo lalabagin yun ng malinaw sa kaisipan mo kung gusto mong maging safe. Because those signs, road signs, are meant
to keep us safe. Tuloy din po, ang magandang pananaw sa mga kautusan ng Panginoon, hindi para limitahan tayo o para sabing hindi gusto ng Diyos yung mabuti para sa akin. Baliktad. At ganun din mga kabataan. Don't think na ang mga parents ninyo ay nagbibigay ng kautusan para sa ikasasama. No. It's really for our good, for your good. In fact, it comes from the Hebrew word Torah. Familiar sa inyo yung salitang Torah. Di ba? Nang ibig sabihin, precept, statute, especially referring to the Decalogue, the Ten Commandments, or in larger perspective, the Pentateuch, the first 5 books. Right? Now, syempre, kasi nga ito ay nasa Old Testament. Now, alam natin, pagpunta natin sa New Testament, may binabanggit sa atin the law of Christ. Nangangulugan, pag nilawakan natin ang ating pagtanaw, the whole of Bible, punong-puno siya ng mga kautusan galing sa Diyos, galing sa Panginoon sa Kristo. Itinuturo sa atin ng Panginoon ito dahil ito ay mabuti. Right? In fact, dapat maging ganun ang pagtanaw natin. Every time we come across commandments of God, the laws written in the Bible, dapat tignan natin para sa ikabubuti natin ito. And a good attitude is to desire to obey. Lord, turuan niyo po akong sundin ito. Kung yung puso ko ay nagre-rebelde at may gusto kong gawin na taliwas sa inyong kautusan, Lord, turuan niyo po ako. I want to submit to you. That's a better attitude. Diba? Kaysa naman wala tayong pakialam. So sana, hindi natin tayo ang baguhin ng Panginoon, huwag nating baguhin yung salita ng Diyos. Now, anong sabi? Notice, the law of the Lord is perfect. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. That word perfect is from the Hebrew tamim, which means complete, whole, entire, sound, with integrity, truth, without blemish. Saan ka makakakita ng aklat na masasabi mong perfect? Wala. Di ba? Paggawa ng tao yan, sigurado, there must be something wrong. Kung wala siyang typographical errors, maaaring sa idea, because galing sa limited creature. Pero dahil ito ay galing sa Diyos, only the Bible can claim to be perfect because it is the law of the Lord, not the law of men. Kaya doon tayo mag-iingat. Let's learn to distinguish, is this really the law of the Lord? O baka mauwi tayo, gaya ng mga legalistic Pharisees na dinagdagan nila at hindi na nila ngayon ma-distinguish yung totoong kautusan ng Diyos sa kautusan ng tao. That's why it's so important to go back to the Word of God. Yun ang perfect, hindi yung tao. Okay? So, the law of the Lord is perfect, without blemish. Naalala ko tuloy, malapit lang yan. Balikan lang natin. Psalm 12. Ito po ang binabanggit. Psalm 12 sa verse number 6. The words of the Lord are pure words. Imagine that. As silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Wow. Galing, ano? Kinumpara sa isang pilak na pinadaan ng 7 beses. And 7, of course, is the number for perfection. Pero yun yun. Wala ka nang mahahanap pa at wala ka nang kailangang baguhin pa o idagdag pa sa salita ng Diyos because they are pure words. In fact, pag pinag-aaralan natin ng scriptures at nababasa rin natin ang comment ng maraming mga commentators, nakaka-amaze lalo na yung words and phrasings ng mga passages of scripture. Talagang perfect yung pagkakasulat. Parang may isip mo, galing, everything pwede natin matutunan. So, ganun kagaling ang salita ng Diyos. Why? Because the author himself is perfect. Kaya, sana, ma-restore yung ating pagtingin ng mataas sa salita ng Diyos. Because, ang tendency, paglipas ng panahon, we have the Bible. Pag nabasa natin, okay. Pero pagdating sa ating mga personal decisions, sometimes hindi tayo ganun kaseryoso. Do we really want to know? Do we really want to seek? At pag may nabasa tayo, ito ba talaga tamang gawin?
O baka naman hindi. See? Doon pinapakita how confident we are of God and of His Word. The law of the Lord is perfect. Hindi na natin pwede i-improve. Kaya nga last time, during sa school ng mga men, pag-usapan namin na isang paraan na may mga liberal preachers na nagsasabi, well, merong portion of scripture na hindi naman kasi dapat talaga nandiyan yan. So, tatanggalin nila. Okay? Dahil wala doon sa ibang text. Ang problema doon, sino ang authority para magsabi na dapat tanggalin yan o dapat ito ang gawin yan? Nangyari, nagiging mas mataas yung tao. But again, as human beings, tayo dapat ay mag-submit sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Okay? Ganun ka ba? Do you see the law of the Lord as perfect? At tayo yung dapat baguhin ng Diyos at hindi yung Kanyang salita ang ating binabago. Kaya doon nabubuo ang mga cults Kasi ang tingin nila, ang salita ng Diyos nakadepende sa kanilang gustong sabihin o pananaw. Which is not true. See? So yun ang tama. Kapag nabuo yung ating pananaw at paniniwala na ang salita ng Diyos ay dalisay at totoo, ito yung pinahayag ng Diyos. Dito natin malalaman lahat ng gusto niyang ipahayag sa atin. Okay? Now, mangyayari, we will have a desire to learn. Gusto nating matutunan, gusto nating makinig, gusto nating sundin. Ganun ba ang ating attitude pagdating sa salita ng Diyos? Dumarating tayo sa panahon, yes, I believe, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Parang hindi yata nagmamatch yan. Do you really value God's Word? Tandaan niyo, tama yung sabi ni John Piper, when we open the Bible, hindi natin pwedeng sabihin, hindi nangungusap ang Diyos. Maaaring may panahon hindi tayo makakinig, o may panahon wala tayong masyadong natutunan, pero patuloy nangungusap ang Panginoon. Do you desire to know more of God? Do you desire to hear from God? So sana ganoon, ano? Sa panahon natin, isa sa mga palaging inaatake ang salita ng Diyos. Do you believe on a half Bible? Do you believe in a Bible that contains, we have an answer here. Is a Bible a book that contains the Word of God? Ang Biblia ba ay aklat na napapalooban ng salita ng Diyos? Pag gano'n ang pananaw mo, edi may mga portions na hindi salita ng Diyos. All Scripture is given by inspiration of God. From Genesis to Revelation, lahat ay galing sa Diyos. Maring hindi sinabi directly ng Diyos, pero dahil ito ay galing sa Kanya, pwede natin may turing na salita ng Diyos. Or do you believe that the Bible is the Word of God? Ito talaga. Okay? Now, ano daw ang nagagawa sa atin ng kautusan ng Panginoon dahil ito'y dalisay? Notice, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The word converting means restoring the soul. To turn back, to return, to refresh. At hindi ba, napakasarap, lalo na sa panahon kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon at napakaraming pumapasok sa isip natin. Yung ating damdamin ay bagsak. Parang hirap na hirap tayo to figure things out, tapos hindi mo na alam ang gagawin. And then when you ask God, Lord, help me. And then you open His Word. Or pwedeng ipaalala niya yung kanyang mga salita. Kaya ganun kahalagang alam natin yung salita ng Diyos because yun din ang gagamitin ng Holy Spirit to remind us. Yung mga dati nating hindi in vain ang mga na-memorize sa ating mga students ng mga salita ng Diyos kung magiging totoo sa kanila. Nagiging in vain ang salita ng Diyos sa marami kapag dumadaan lang at walang natanim. Hindi sayang. See? So, hindi ba yun? If you're memorizing Scripture, one day, papaalala ng Panginoon yan during a time of need. Maybe you can share to someone or magiging encouragement. Kapag palagi tayong nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, one day, papaalala ng Panginoon, may nabasa akong ganito.
See? He restores our soul. Kung sinasabi sa Psalm 23 that the Lord is our shepherd, diba? At siya rin yung nagpapanauli ng ating kaluluwa, He restores our soul. Yun ang napakalaking blessing and benefit of the Word of God. When you feel weary, when you feel bogged down, parang binabanggit ko sir, sometimes, the word oasis. Diba? Sa disyerto, tapos biglang merong tubig. Wow! What a great blessing. Huwag kayo magtataka kung sa panahon ng pagsubok, wala tayong malaman o mahugot at hindi natin alam ang gagawin if you have not been in the Word of God daily. Diba? Yun lang naman ang parable ng Panginoong Jesucristo. Sa isang nakikinig daw at hindi ginagawa yung salita na kanyang napakinggan, para kang nagtayo sa buhangin, dating ng bagyo, you're down. At yun siguro problema ng karamihan sa atin. Doon lang sa panahon ng pangangailangan, doon tayo naghahanap. Pero hindi eh. Kung paano matututo tayo sa langgam sa panahon ng tag-araw, nag-iipon, para sa pag-ulan, mayroong nakaiba, same thing. Hindi sa panahon ng labanan ka maghahanda, pero during the time, araw-araw, lalaan ka ng panahon sa Panginoon, tuturuan niya tayo, no matter how simple the truth is, may ituturo ang Panginoon. If you ask Him. Sigurado, tuturuan tayo ng Panginoon. Napakasarap kapag nire-restore tayo ng Panginoon. Tingnan niyo yung Psalm 119. Again, sabi mga sa inyo, related ang dalawang passages na ito. Psalm 119, sabi sa 37, yun din yung salitang restoreth or converteth. Sabi sa 37, Psalm 119, 37, turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Tingnan niyo, yung salitang quicken, alam natin, bigyan ng buhay, kailangan panauliin ng Diyos yung ating desire para sa Kanya, yung ating paglakad sa katotohanan because madali tayong maligsi. Tingnan niyo, maraming challenges sa buhay natin na pwedeng mawala ang pagiging mahalaga ng Diyos o yung Kanyang salita o yung tama ba itong prinsipyo ko? Ako na lang yata ang lumalakad sa totoo. Well, sana panauliin ng Diyos yun. At mawawala yung akit ng maraming walang kakwenta-kwentang bagay kapag pinanauli ng Diyos yung ating kaluluwa para manatili sa Kanya. Do you still have that desire, passion for God? Kailangan yun. Yun ang kanyang hinihingi. And then verse number 40 of Psalm 119, sabi niya, let thy mercies come also unto me, O Lord, even thy salvation, according to thy word. Alam niyo, syempre, the writer of this was a believer. Anumang bagay sa buhay natin, whether it be physical or anything na kailangan natin ng tulong ng Panginoon, He is always ready to help us. See? Ginagamit niya ito para sa atin. Now, pwede natin i-claim ang mga pangako niya. But you know what? Nakita ko rin, napakalaking encouragement ito sa mga unbelievers. Kayo ba umaasa na one day sana iligtas kayo ng Panginoon? Well, continue to seek God. Continue to ask Him. And then, at hindi nyo pag-aralan ng Kanyang salita. Ba't hindi kayo humingi sa Diyos na turuan niya? Kaya makinig kayo sa Kanyang salita. You know what? Sa isang taong binibigyan ng Diyos ng ganong desire, for sure, sasagutin ng Panginoon yung desire. Lalo na kung ito ay totoong kaligtasan. As an application. So, kita nyo, palaging may kaugnayan yung salita ng Diyos sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. He restores, converts our soul. Sarap. Psalm 111, sabi sa verse number 7. Anong sabi doon? The works of His hands are verity and judgment. All His commandments are sure. Ang mga gawa ng Kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay. All His commandments are sure. Again, ibinabalik sa atin the character of God, kung sino siya,
Kaya lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa kanyang character. Okay? Kaya tuloy, pwede tayo magkaroon ng full confidence in the Word of God. Likutin man niya ng tao, o palitan man niya ng tao, pero the Word of God abideth forever. Pangako ng Panginoon. Young people, do you have that great confidence na ito ay salita ng Diyos, pwede natin pagtiwalaan, pwede niyong panghawakan ng mga pangako ng Panginoon? Sa ating mas may edad na, do we still have that trust and confidence in God's Word? How sure are you? Kasi yun yung susunod eh. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, and then, baka that's the next attack of the enemy. Eh bakit? You must know. But again, it goes back to the author because he is true and perfect. So mahalaga yun, no? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang sarap maranasan yun palagi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And then, notice the second part of that verse. The testimony of the Lord is sure. See? Ang tawag sa salita ng Diyos, it is called the law of the Lord. Kaya dapat maging maganda ang pagtanaw natin sa kautusan ng Panginoon. Because God is good. Pangalawa, ang tawag dyan, the testimony of the Lord. Ang patotoo ng Panginoon. It is God's witness of Himself. Hindi ito nagpapakilala ang Diyos. Kung isipin nyo, from the time ng unang mga tao na nilikha, Adam, Eve, hanggang sa panahon natin, bakit palaging ang Bible ang ina-attack ng kaaway? Naisip niyo ba yan? Bakit kahit sa mga mangangaral, maaaring tinuturo ang salita ng Diyos, pero batay sa kanilang pagtuturo, parang hindi naman sila naniniwala sa salita ng Diyos? Bakit gano'n? Paano yung mga nakikinig? Ano na ang paniniwala? Bakit palaging ang salita ng Diyos ang binibigyan ng pagdududa? Talaga bang sinabi ng Diyos, di ba? What God said? Sa New King James, ang pagkakasabi, has God indeed said? Bakit ganun? Well, again, nabanggit nga natin kanina, everything that we know about God, everything that we believe about God, about Christianity, about faith, about salvation, saan nakasalit? Sa salita ng Diyos. So, that's the reason why pagpapahayag ng Diyos patungkol sa kanyang sarili ay naririto sa kanyang salita. Nangangulugan, bagamat nagpapahayag ng creation, pero hindi mo makikilala kung sino ang Diyos na ito accurately. You will know He's powerful, you will know He's great, pero sino siya? Hindi mo siya makikilala intimately. Just like sa isang relo, di ba palagi illustration yan, maaaring alam mo na yung gumawa ng relo ay magaling, matalino, ang hirap gawin yan, maraming intricate parts, pero sino siya? You don't know. I don't know. Same is true. So without the Bible, wala tayong clue kung sino ang Diyos. Kaya marami, they base their perception of God upon their own thinking. Siguro ang Diyos ganito. Siguro ang Diyos ganito. Meron nga ako narinig na isang mga ngaral, yun ang delikado na. Pag nakikinig tayo kahit sa main Christian station. Pero habang nangangaral siya, sabi niya, alam niyo, hindi ako naniniwala na kapag nanalangin ka, lahat nakadepende sa Diyos. Paano niya nasabi yun? Kasi yun ang kanyang paniniwala. Pero nagpapakita ba siya ng passage sa Bible? No. Hindi nga halos ginagamit ang Bible Pero preacher daw. See, kung posible yun sa mga nangangaral, gano'n ko posible sa mga nakikinig na basta tanggap na lang ng tanggap without examining it kung galing ba sa Diyos. Sana doon pa rin sa atin yung Berean spirit. So, yun yun. It is God's revelation of Himself
So, kung ang salita ng Diyos ay totoo, at ito ay totoo, according to John 17:17, di ba? Thy word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Hindi ba dapat, kung gusto nating makilala ang Diyos, we must desire more to study, to read, and to listen to His word. Tama? Gaano talaga ba natin gustong makilala ang Diyos? Gaano ba natin siya talagang pinapahalagahan? Well, may kasunod yun. Ang kasunod doon, gaano ka nag-spend time sa kanyang salita, sa pananalangin. So, hindi ito side issue. Hindi yun yung parang sinasabi minsan ng isang kausap ko, I think kahapon yun. Una mo, basta kung kailan may pagkakataon, tsaka kung sisimba. Basta naman makaalala, hindi naman siya nakakalimutan. Which is the attitude of men. Pero yun ba ay pagpapahayag na mahalaga ang Diyos? Yun ba ay pagpapahayag ng binagong puso? Yun ba ay pagpapahayag ng desire na makilala siya? Alam niyo yung sagot eh. See? And so, may the Lord remind us once again, kung marami tayong panahon sa maraming bagay, but when it comes to God and His Word, doon pumapasok yung theology and practice. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang gagawin mo. Di ba, sabi kay Job, ng isa sa mga friends niya, acquaint now thyself with him and be at peace. Thereby good shall come unto thee. Job 22:21. Kung tama daw palang makipagkilala sa Diyos, gusto mo ba talaga? Ang Diyos nagpapakilala eh. Ibinigay na nga niya yung kanyang salita. Ibinigay na yung kanyang anak. Ibinigay niya yung kanyang banal na spirit. So, sino pala may problem? Hindi natin nakikilala ang Diyos. And so, habang tinuturuan tayo ng Panginoon, sana ibalik niyo yung desire or craving. Kung dati meron, tapos nawala na sa salita ng Diyos, muli, ibalik ng Panginoon because it is the testimony of the Lord. And so, gusto ng Panginoon habang nakikilala natin siya, tumataas yung pagtanaw natin sa Kanya, lumalalim yung pananampalataya natin sa Kanya, gusto natin siya sundin. So, doon pinapanumbalik ng Panginoon yung ating kaluluwa. Kung galing tayo doon, tapos nangihina tayo, pinapanapuli niya yun. If we are truly God's children. Sa mga notice ang commitment ng psalmist sa Psalm 119 verse 8, I will keep thy statutes, forsake me not utterly. Yun ang kanyang desire. Lord, gusto kong gawin ang inyong mga salita. Ano po kong pabayaan? At iyon ang paalala sa atin. We can only know the Word of God, we can only follow the Word of God kapag kasama natin ang Panginoon at siya magtutulong sa atin. We cannot do it. Mangyari, magiging academic lang. Para ka lang nag-aral sa school, na-memorize mo, natutunan. Hindi mo ganyan ang karamihan ng mga estudyante. Ay, makatapos lang, makarecite. Pero alam mong walang dating. Why? Kasi walang binagong puso. Pero pag binago yung puso, hindi lang pwedeng gano'n na yun. Napakasarap ng bawat salita ng Panginoon. Kaya, alam niyo ba ang pangako ng Panginoon ay sa kanila na nag-iingat ng kanyang mga salita? Sabi sa Psalm 119:2, Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with a whole heart. Ang pinagpapala daw ay yung mga taong nag-iingat ng kanyang patotoo. Again, ang salita ng Panginoon, which means mahalaga sa kanila yan. Hindi nila binabaliwala. Inaalala nila palagi. And then, notice ang connection, that seek Him with the whole heart. It is impossible to say, I love God, or I want to seek God, o hahanapin ko siya ng buong puso, but you don't take time to listen to His Word. Hindi ka naghahanap at nagsasalisa. Alam niyo pangako ng Panginoon in Deuteronomy that if from thence thou shalt seek the Lord
thy God with all thy heart, thou shalt find him. Thou seek him with all thy heart and with all. Sino nagbibigay ng ganong buong pusong paghahanap? Again, ang Diyos. And that's one proof na kumikilos ang Diyos. Gusto na natin. Yung dating ayaw natin, ngayon gusto na natin. Pinapalitan yung desire. Pero kung hanggang ngayon, wala pa rin sa iyo ang salita ng Diyos, and you can just sit down and let it go out, wala ka lang pakialam, and you can do so many things, there must be a problem. Pero one thing is sure, hindi yung salita ng Diyos ang problema. Tayo ang may problema. So, bibigyan tayo ng Panginoon. Ano nang balikin niya? Yung desire para sa Kanya at sa Kanyang mga salita. If you believe. Now, ito yung pagpapala. Sabi doon, babalikan ko lang. Sabi nga nila, di ba? Repetition is key to learning. So, kung the law of the Lord is perfect, converting the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ano daw ang pagpapala kapag nakita natin na ang salita ng Diyos ay kapahayagan ng Diyos at gusto kong makilala ang Diyos na ito? Then you take time, you take effort. Sabi dyan, since it is sure, testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Alam niyo, kaya maganda binabalikan natin ito kung salita sa Bible. Kasi nga, language, ang mga lingwahe nagbabago through time. Diba? Ngayon, pag sinabihan kayo, halimbawa may nagsabing, alam mo ako, simple tao lang naman ako. Anong dating sa inyo na? Maganda hindi? Siyempre. Kasi ang ibig sabihin, hindi kayo mapaghanap o hindi ka mapaghanap, hindi ka masyadong magarbo. Para ka lang, simple lang. Pag sinabi mo, nagustuhan ko siya, simple lang siya. Anong ibig sabihin? Positive, negative? Yes. Pero ano yun, pagdating sa salitang ito, hindi siya pwedeng sabihin positive. Okay? Making wise the simple. Pag sinabi simple, meron tayong siguro malapit na salita, doon siguro kinuha yung English word simpleton. Pero ito pong salitang simple is from the Hebrew pethi, which means naive, foolish, silly, seducible. Walang kaalam-alam. Siguro Tagalog term natin na mabigat, ay natin sinasabi, mang. Ang problema, dahil wala siyang alam, madaling mahulog sa mga mali. Madaling maakit sa mali. See? So, ang point is, pinapakita po sa atin, ang salita ng Diyos ay nakapagpapadulong. It makes wise the simple. Oh. Ano? Mga estudyante, bakit kayo nag-aaral? Para? Di ba? Para may matutunan. Bakit gusto niyong matuto? Para later on, palagi sinasabi ng magulang yan, kaya ikaw dyan, magsumigaw ka, mag-aaral. Para ang iyong kinabukasan ay maging, alam natin yun, di ba? Para maganda later on, may alam din eh. Pero alam nyo, ang salita ng Diyos, dahil naggaling sa Panginoon, tinuturuan tayo na huwag maging mamang. Lalo na pagdating sa Diyos, sa mga pinakamahalagang bagay ng Diyos, sa mga eternal things. Kasi pag hindi natin alam yun, ang i-value mo ay yung mga hindi totoong mahalaga. Kasi akala mo yun na yun eh. See? Tingnan po natin yung Psalm 73 na. Psalm 73. Tingnan po natin. Siguro hanggang dito natin tatalakayan. No? Psalm 73, sabi sa 22. So foolish was I and ignorant, I was as a beast before thee. Pag pinabayaan tayo ng Diyos in our own, mananatili tayo mamang. At hindi ba kayo natutuwa na hindi tayo gustong pabayaan ng Diyos kaya ibinigay niya yung kanyang salita? Pero
Nasa inyo na yun. Kung ayaw nyo matuto, di ba kayo mag-aaral? Kaya nga daw yung mga hindi totoong nag-aaral, pagkatapos ng exam, nakalimutan na. Pero yung mga totoong nag-aaral, even after many years, naalala nila yung mga principles na natutunan nila. Nagseryoso eh. Same thing. Pwede sabihin nyo, wala namang halaga sa akin yan eh. Pero mananatili kayong mangmang, at ang pinakadelikado doon, baka mahulog kayo sa patibong ng kaaway. How will you know kung ano ang totoo at ano ang mali? You must have one basis. So, inaamin ng psalmist, ako mismo naging maamang. Yun ang nature natin. Pero ayaw ng Diyos manatili tayo. Gusto niya tayong turuan. Tingnan niyo po ang sabi sa verse number, nasa Psalm 73 ako, tingnan niyo yung susunod na verse 23. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Isang bagay, Lord, maaaring ako may limitasyon. Pwede maging mangmang ako. Pero isang bagay, Panginoon, palaging kayo ang kasama ko. Ayaw niyang lumayo sa Panginoon. Gusto niyang gabayan siya ng Panginoon. And notice, paano siya gagabayan ng Panginoon? Sabi sa verse 24, Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me. Nasaan ang counsel ng Panginoon? Since the counsel of the Lord standeth sure. Di ba dito sa kanyang mga salita? Kung gusto nating magpaturo, kung gusto nating huwag manatiling mamang, gusto nating tumalino sa buhay, lalo na sa mga bagay ng Diyos, patungo sa buhay na walang gan, wala tayong pwedeng ibang puntahan kundi ang salita ng Diyos. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Wow. Alam niyo, salamat sa Panginoon. Kasi ako mismo, tama yung sabi ng isang missionary minsan, habang nag-aaral ako, lalo kong nalalaman, marami pa pala akong hindi alam. The same thing, habang tayo nagkakaedad, then we discover, dami-dami pala natin hindi alam. Yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Marami pa siyang pwedeng ituro. Psalm 119, verse number 130. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Tingnan niyo yun. Ang ganda ng term na ginamit na. The entrance of thy word. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. Saan niyo gusto? Sa liwanag o sa dilim? Depende. Kung gusto niyo ba sa Diyos at sa kanyang salita, o lumalayo kayo at binabaliwala niyo ang kanyang salita. Salita ng Diyos. Ibigay liwanag. Napakasarap. Talagang tinuturuan tayo ng Panginoon. Nagbibigay ng unawa sa walang unawa. So lahat may pag-asa. Kaya naniniwala ko na tama yun. Kahit sa pinakabata, pwedeng kilusin ng Panginoon. Pwede kayong turuan ng Panginoon. Sa ating mga teenagers, pwede kayong turuan ng Panginoon. Sa ating mas may edad na, marami pang pwedeng ituro sa atin. Salamat sa makapangyarihan salita ng Diyos. So true, so pure. Sana maging totoo ito sa atin. So, I was thinking of the time, so I would still have time. Now, una, the law of the Lord is perfect. It converts the soul. So it is God's law. Natin tingnan ang kautusan ng Diyos na mabigat o masama. Mabuti ito. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kung gusto natin makilala ang Diyos, it is only through His Word. Tingnan niyo ang sabi sa verse number 8. Hindi ako done. And then, probably until this part. Verse number 8. Psalm 19:8. Kakabanggit. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The word statutes is from the word which means properly appointed, itinakda ng Diyos. So, ang Diyos ang bibigay niya. Diba? Pag ang mga tao, halimbawa, pag may mga officials, gusto nila,
Pag nagpalabas ng kautusan, dapat sinusunod ng mga tao. Hindi mo mas mataas ang Diyos. He's so infinitely higher. So, ito yung kanyang mga itinakda para sa atin. It is a mandate of God. Pag sinabing mandate, authoritative instruction. Command. Wala nang mas tataas sa Diyos. Wala nang mas may karapatan kundi ang Panginoon. It is collectively called the law or commandment. Kaya nga may similarity sa verse 7. Okay? Sabi, the law or the statutes of the Lord are right, meaning it's straight. It is correct. Again, kung naghahanap tayo ng katotohanan, you know where to go. Thy word is truth, because God is truth. Kahit gaano kaganda ang sinabi ng tao, pag ito ay taliwas sa salita ng Diyos, it's wrong. At sabi sa Bible, let God be true and every man a liar. If you feel like rebelling against the Word of God, hindi ka naman dito lang nagre-rebel. Sa author mismo, sa nagsabi ng Diyos. So, acknowledge natin na ang pamantayan ng Panginoon ay tama. At anong effect? At ito yung gusto kong maiwan sa atin. Rejoicing the heart. Ang totoong salita daw ng Diyos ay may kagalakan sa kanyang mga salita. Pwede tayo maging masaya sa ibang bagay. Pero alam nyo, sa isang totoong Christian, there's nothing to compare kapag kinakausap tayo ng Panginoon. Kapag inaakumana sa atin yung kanyang mga salita, para bang tayo lang ang kinakausap na, even during a congregational service, tapos naging totoo yung kanyang salita. Wow! Walang katumbas yun. Diba? At yun ang gusto kong itanong sa inyo. Talaga bang kagalakan natin ang salita niya? Or do you find it boring or true? Of course, alam natin may mga times hindi maganda pakiramdam natin, maaaring nahihirapan tayo because of some difficulties, problems, ailments, dumarating yun. Pero you know what? Ang isang totoong anak ng Diyos, hihingi natin ibalik ng Diyos ang kaligayahan yun. It rejoices our heart. Kaya, ito daw yung hindi pwede na maramdaman ng isang unbeliever. Hanggat wala ka sa Panginoon, wala kang totoong kaligayahan. At kung kaya mong maging masaya sa lapi, kaya mong maging masaya sa bagong ganito, bagong ganyan, kung kaya mong maging masaya dahil sa kaibigan o sa ibang tao, parehas ang lahat yung mag-temporal ka. Ginagamit ng Diyos to make us joyful, pero ano ba talaga ang source ng totoong kaligayahan? Hindi ba ang Diyos? In His presence, there is fullness of joy. At kung gano'n, every time nakakausapin tayo ng Panginoon, natuturuan niya tayo, that becomes a great joy. Sabi po natin, sa pag-ipas ng panahon, talaga bang ito pa rin ang kaligayahan at lalo bang naging kagalakan ng puso natin? Because, remember, nagiging busy tayo. Marami tayong kailangan i-accomplish. Or ritual na lang ba yan? Diba? Ang Diyos ang maglalagay yun. At sana maramdaman yun. Maranasan nyo yun sa pagkilos ng Panginoon. Tingnan nyo, we will end with Psalm 119, pero sana maramdaman nyo what this passage means. Sabi doon, Psalm 119:14. I have rejoiced in the way of thy testimonies as much as in all riches. At least, sa pasimula, dapat hindi siya huli sa ibang mga bagay. At least kapantay. Pero you know what? Habang tumatagal, you would find yourself more and more in love with God. Siya na naglalagay yun. And then, sabi niya, tuloy lang natin, I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Ang result pala ng totoong joy and delight in the Word of God is to take time to meditate. Hindi ka pwedeng nagmamadali palagi. You want to spend time with God and you want Him to speak to you. Pinag-iisipan natin. And notice, ang sabi dito, I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Yun yung tinatanim ng Diyos sa isip at puso natin. Hindi madaling mawala. Ang sarap ano, pag ang Diyos ang nagtuturo sa atin, because sigurado, nai-impress siya sa atin, matatandaan at matatandaan. Sabi sa verse number 47, na tayo.
Sabi dyan, and I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Hindi pala mahirap masiyahan sa minamahal mo. Diba? Di ba palagi namin ko, sir, if you love someone, you enjoy to be with that person. If we love God, we would enjoy to be with Him more and more. And if we love His Word, ito rin yung kaligayahan. See, hindi mahirap. Bakit? Kasi nilalagay ng Panginoon. Ang mahirap kung minamanufacture lang natin. Ayan. Salamat sa Panginoon. Binabalik niya yun. Even though maaaring dumating tayo sa dry moments, so matagal natin nakalimutan, pero ang totoong anak ng Diyos, ibabalik niya yun. Sabi sa verse number 92, unless thy law had been my delight, I should then have perished in mine. Alam niyo ba what keeps us? It is God and His Word. Di ba sabi sa Colossians, ang Panginoong Jesucristo, He holds everything together by the Word of His power. Ano siya kamakapangyarihan. And so, kaya pala tayo hindi lumalayo, kaya pala tayo hindi tuluyang pag natapa ay bumabagsak at ayaw na natin sa Panginoon, it's because of God, nire-remind na tayo ng kanyang mga salita. So imagine, hindi sayang yung mga panahon we are delighting in God. Dito sa mga panahon ng pagsubok, doon lalabas ang totoong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Imagine si Job, nung sinabi niya, I have esteemed thy words more than my necessary food. Kung hindi natin kayang hindi kumain, kaya ba natin na walang salita ng Diyos? From that passage, mas pinahalagahan ko ang iyong mga salita kaysa sa aking kailangan. Mahalaga ang pagkain, pero mas mahalaga ba sa iyo ang salita ng Diyos? Kaya mo bang sabihin gaya ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Do not test how much we really love and delight. Yung pag na-miss natin, alam natin may kulang na nanabig, and you want more. Sana ganun, ano? And you know what? Malaki siguro magbabago sa attitude ng marami, even when we listen to messages. Again, if you pray for your preacher, for the pastor, at the same time, hingin natin, Lord, bigyan niyo po kami desire for you. Because surely, kung salita ng Diyos ang ipinapangaral, meron tayo matututunan and He will delight upon God's word. Ang sarap, ano? Sabi sa 162, sa 119, 162. Last two verses po natin. I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Imagine kung bigla ka nakahanap ng 10 million pesos. Anong mararamdaman mo? I'll be honest. Wala naman siguro magsabi, ay, 10 million lang yan. Wala! So, hindi mapagsigilan yung kaligayawan, di ba? Hindi mo ikakaisip na, maraming magagawa ito. Blessing to, no? Paano sasabihin mo, oh Lord, talagang salamat ulong ng langit. Ano ba naman tingin mo sa salita ng Diyos? Because literally, ito ay hulog ng langit galing sa Diyos. Higit pa nga daw ito sa mana, which is the bread of heaven, ang Panginoong Jesucristo bumaba bilang tinapay ng buhay, at ito ang salita ng buhay. Wow! Ganun ba yung ating rejoicing pagdating sa kanyang salita? Higit sa kahit anuman. And the last verse, 174, sa 119, 174. I have longed for thy salvation, O Lord, and thy law is my delight. Again, kung hinahanap mo ang Panginoon, gusto mong iligtas ka ng Panginoon, seek Him. Yung desire na yun, binibigay na ng Diyos eh. Lumapit ka. Hanapin mo siya. Kanyang mga salita, kakatagpin ka niya. Ang palagi ito taong gano'n, mararanasan mo ang pangako ng Diyos. Magiging totoo ang Diyos sa buhay. Mahalaga pa ba sa atin ang kaligtasan ng Panginoon? After receiving it, ang ilang panahon na.
Ganun pa ba natin binabali ang Diyos? Bawat salita niya. Maring very basic para sa atin. Pero you know what? Wala tayong pwede po tayong iba, mga kapatid. Balik tayo sa salita ng Diyos. Sana habang tumatagal, sumisigil pa rin nais natin mas marami tayong natututunan at pwede tayong gamitin ng Diyos para ibahagi sa inyo. Oh, may God and His Word lead the delight and joy. Ito na lang.